Hi guys! Welcome back to my page. Welcome back to my channel, Online Selling Tips and Techniques. So for today's video, may nakita na naman akong post sa aming group page. Ito ang sabi niya. Maybe because of Shopee policy sa return and refund, kaya yung iba na-attempt mang scam. I check the buyer's rating, okay naman lahat. Pang third purchase na din to sa amin, in-scam kami sa pang third purchase. Ugaliing may picture kahit walang laban sa dispute. So, itong post na to, ilang beses ko itong binasa. Unang pagkakaintindi ko, buyer. Tapos parang seller. Tapos parang buyer na seller. Now, medyo naguluhan ako dito kasi yung chinek niyo yung buyer's rating, okay naman lahat. Itong sinabi niya dito na pang third purchase na daw sa kanila. Yung ika-third purchase, dun daw sila in-scam. Yung sinabi niya nung una na Shopee policy, maybe because ang seller kasi na bogus. O yung seller na scammer. Kahit sabihin natin may Shopee policy man o wala, kung talagang gusto niyang mang-scam, mangi-scam yan. You don't have to pinpoint sa Shopee policy at sa return and refund. Pero sinabi naman niya, maybe because. Hindi niya linalahat. Maybe because. Siguro. Pero, huwag kang magagalit sa akin. Siguro hindi tama na i-pinpoint mo ang Shopee policy at saka yung return and refund. Kaya natitemang scam ang iba. No. Sabi ko nga, kahit may policy yan o wala, kung gusto talagang mang-scam o manloko ng isang seller, gagawin at gagawin niya yan. With or without policy. Kasi ganito yan. Alam mo naman kung ano ang binalot mo dahil ikaw ang seller. Alam mo ang pinadala mo sa buyer mo. At si buyer, alam niya ang pinadala sa kanya ni seller. Now, kapag nag-order naman si buyer at ibang product ang pinadala ni seller, that's considered also a scam. I agree with you dun sa ugaliing may picture kahit walang laban sa dispute. Totoo yan. Ulitin ko, bawat buyer o bawat may mag-order sa inyo, see to it, make a habit na magpadala kayo ng pictures sa mga buyers nyo. Sumagot man ang buyer o hindi, you need to send some pictures. Kasi, yan ay proof nyo na yun ang pinadala nyo. Ng return and refund is na-accept o nag-grant. Meron ding nare-reject. Yung ibang seller naman, nagre-required ng video while unboxing or unpacking. Yung video unboxing na yan, yung habang binubuksan mo yung order mo, tapos bibidyohan mo. Hindi naman allowed ni DTI yan. Pictures lang, okay na. May nangyari din naman sa akin noon dati. Nagre-return refund din siya. Ang sabi niya, gula-gulanit daw yung box. Kasi ang in-order niya sa akin is maliliit na gift boxes. Sabi niya, punit-punit na daw, sira-sira na, hindi na daw niya magagamit, kaya tinapon na niya. Ang sabi ko naman sa kanya, sana, pinicturean mo, tapos pinakita mo sa akin. And then, I'll grant your wish na ma-refund yung pera mo. Eh, kaso, hindi niya ako binigyan ng picture, so, I reject it. Malay ko ba kung linoloko lang niya ako. Hindi mo naman agad-agad mabibigay o maisusoli kay buyer yung pera, not unless yung item is hawak mo na o na-receive mo ulit pabalik galing kay buyer. Hawak na ni seller yung item na isinoli ni buyer. Tapos na-check niya na yun, pwede na niya isoli. May nag-order sa inyo, be sure na may ipapadala kayong picture kasi panlaban nyo yan. Kapag nag-return and refund si buyer, kasi nga may nakita siyang mali, doon sa in-order niya,
may picture kang pinadala, proof mo yun, na tama yung pinadala mo. Ngayon, kung wala kang pinadalang picture, kahit tama yung pinadala mo, sorry, bayad ka talaga. Kaya dapat, may picture ka na ipinapadala sa mga buyers mo. So, yun lang. Yun lang po. Thank you for watching. And please, follow and subscribe to my social media accounts. Meron akong Facebook page, group page, meron akong Twitter, Instagram, Threads, YouTube, and TikTok. So, thank you for watching at sana may napulot kayo, may naintindihan kayo. So, maraming salamat po ulit. And please visit my YouTube and Facebook page. May mga ibang video pa doon at doon sa Reels. Please follow, like, and share. Thank you. Thank you for watching. Bye.